Network Entertainment. Hi, I'm JB. And I'm Ella. At ito ang Kwentong Call Room. Powered by the Pod Network. Besh, parang tayo naka-white. Oo nga. Very first Oo. communion. Kasi naman, ikaw lagi ka naka-white. Sa teasers. Kasi nga, ang damit ko lang dito ay ganito lang or plain colored shirts. Ilan ba white t-shirt mo? Baka it's the same thing. Oy, dalawa naman. Nagpapalit naman ako. Okay, kumusta ka na? Okay naman. T-minus ilang weeks. As of this recording, for ending of graduation ay 21. 21. T-minus 21 Pero hindi ka pa days. uwi nun, di ba? Hindi pa. Maglalamyada pa ako dito. Love it! Oh my God! Have fun, Besh. Pero we're looking forward to... Anong gusto mong, palamuti kapag dating mo? Gusto mo ba ng confetti, ng marching band? Anong gusto mo? Naalala ko na yung tarp na yung sa Bar Boys. yung pag-uwi, tapos parang, ay, okay, next time, parang ganun. Oo. But at least you're coming back. Na-miss ka na. Ang daming tao. Yun na yung most common question sa akin. Kailan babalik si JB? Oo, pag tapos pag nakabalik na ako, i-ignore naman nila ako. Uy, grabe ka. Ina-ignore ka ba? I-unpack natin yan. Don't you love the people we work with? Mahal naman. Wow. Hindi, namamiss ko na rin mag-work actually kasi feeling ko, dahil nga almost 9 months kang nasa grad school, tas wala kang kita. Pangalawa, I feel mo pag nakikita mo yung colleagues mo sa Philippines na merong ginagawang mga trabaho or merong mga ginagawang changes sa public health, parang nafo-FOMO ka na. Sila may ginagawa na ako dito nag-aaral pa. Pero kung iniisip ko na lang ay investment phase tong nangyayari sa akin na preparing myself for bigger things, hopefully. And I'm sure... prepare ko rin yung sarili ko. Sabi ko di ba, I'm sure, inintay ko lang kung kailan ako papalakpak. Wow, ngayon. Pero bakit nawawala yung yung charge ng nawawala laptop ko? ka? Go. Hindi, go. Sige, pero so, ano ba pag-usapan? Dahil dyan, dahil ang hirap i-segue. Hindi naman. Sige, anong pag-uusapan? Pag-uusapan natin ay dahil nga namimiss mo na ang work at namimiss mo na ang Pilipinas, yes. Pag-uusapan natin yung things that excite us about the work we do. So, dati nagkaroon tayo ng episode about the things we hate kasi may negativity bias tayo at nauuna talaga yung mga nakakainis. But now, let's flip the coin a bit para mapag-usapan naman the things we love. Kasi both of us, di naman tayo pinilit mag-doktor. I know that's a reality for some, pero tayong dalawa, pinili natin to. Sabi nga, ginusto natin. So, there must have been reasons and there must have been things that we loved about medicine for us to stay. And I hope that this becomes a way for other people to find things to love about the field also. Yan. True. Kasi parang oo nga naman, yung isa nating episode ay what we hate lang, no? Baka sabihin nila, puro lang tayo reklamo, no? Wala namang, puro kuda, diba? Pero to be fair naman sa med, okay naman siya. Yes. To be fair, okay naman siya. Very nonchalant yung... it has its perks and it has its good things. Ano lang talaga, as with anything naman, it's not all roses and fragrant flowers, ganyan. Pero, may mga bagay lang din talaga na nakakainis. But, let's not forget to talk about the things na masaya din tayo about it. Okay? True. But, before that, Besh... So, we are Kwentong Call Room Podcast. We're best friends and doctors. And our goal is to... demystify and humanize medicine. Ayan. So, isa yan sa ways na gagawin natin today to demystify and humanize medicine. Sa mga listeners na before, you're familiar with the episode we're referring to. Thank you for listening to all our episodes since 2022. And, kung may mga na-skip kayo, kung may mga na-miss kayo, nandyan lang sila sa aming Spotify. Just look through them. Don't forget to like, comment on the post, interact with our episode prompts. Ayan. Free for all yan. So, feel free to join.
Oo, tsaka Sa sa Spotify, dun sa search mm, bar, pag pumunta kayo sa oh, Kwento Callroom Podcast, pag nag-search mm, ka, yung mga words, ano lang, magmamatch yan sa description or sa title. mm, Kasi tinatry ko, mm. pag may nakakalimutan, ano nga bang episode yung ganun, parang to search ako. Very Yes. convenient siya. So mag-isip lang kayo ng mga keywords like Mm. honest, ano ba, rejection, lalabas yan. So Ganyan. madaling Oo, mahanap. oo. Hindi kailangan mag Pwede mo ganun-ganon. pwede mong kwentong call room, med school, ganyan. Or kwentong Oo. call room, At saka, surgery, tinry ko ganyan. nagkwentuhan na. Tsaka tinry ko Oo. mag-search sa Spotify ng call room. Tayo pa lang ang call room. Talaga? Oh my God, nakakatuwa. May mga nakita ko nag-attempt mag-med, pero hindi sila masyadong Wow. nagtagal. Oh, may pasaring, hindi Wow. masyadong nagtagal, ganyan. So kasi, sa mga new listeners, Mm. FYI, ay, sabi mga ni Ella, magti 3 years tayo this month. Ay, oo nga! Oh my God! Ngayon na pala yun. Halatang walang plano. Okay, 3 years na this month. So, Yes. kung bago kayo dito, so, naglalabas kami ng episode every Wednesdays, 5 p.m. PM. Yes. Oo. Tapos, ano pang yung sinasabi dito sa spill na to? Kaya pa Click ba? that bell button. Ay, sorry. Hit the bell Like, button, subscribe, like, share nyo sa mga, pag nagustuhan niyo yung episode na to, or basta share nyo. Kahit di basta magustuhan, shared. i-share nyo. Oo. Oo. So, Pero yun. sana magustuhan nyo to kasi yun nga, Oo. ang goal naman namin dito is to celebrate the things we love about medicine. And yun, maybe talk a little bit about why we chose the field in the first place and what made us stay. Kasi ibang usapan yun altogether. We talk a lot Mm-mm. about why it's okay to leave, it's okay to change paths, but there are also reasons to Oo. stay. Agree. That. Sobrang nega kasi nung iba nating topic. Pero okay lang yun. So, ngayon ay medyo ano naman. Yes, The bright i-balance side of lang. things. Yes. Agree. For the balance Moderation. today. Oh. So, dahil para to keep this short and sweet, part 1 muna to, sabi mo. If ever kailanganin, kung may Oh, maisip ka pa. Pero ngayon ay 5 things muna. Tapos lang, sige. batuhan lang ng 5 things. Okay. Okay. So, Mauna 5 ka. Ay, mauna ako, ayaw nga naman. Sige, ako talaga pag naisip ko nung napag-usapan natin ko, ang una ko talaga naisip ay I like working with people. Working Mm. with people, in the sense na gusto ko yung work na gagawin ko, may kausap, yung talaga yung una, may kausap, may nakaka-interact, gusto ko yung nalalaman yung buhay ng mga tao, gusto ko yung nakakapagkwentuhan, I like hearing stories, bakit kinakatawa? Parang marites yung description. Actually, parang, when I say that also, naisip ko naman na there are other professions that allow you to talk about stories like this, to learn about other people, granted, but I like how it's so deeply ingrained in medicine. We listen to a lot of stories and we also tell a lot of stories kasi parang when we talk to our patients, we listen to their stories, we get the privilege of learning about their histories. Literally, it's called history taking kasi yun yung mga nalalaman natin. And then I realize we are also being trained to weave things into stories. Like, kailangan, for ourselves, kailangan naintindihan natin yung narrative ng pasyente, tapos i-endorse pa natin yun kapag ito-transfer sa ibang doctor, or mag-transfer of shifts, or kapag i-endorse mo sa consultant, kailangan nahuhon din yung storytelling. So, you're also trained on how to pick out the important details, what details are significant for the case, ganyan. So, I like the interaction with stories and with people. Yun. Agree. Tsaka yan din yung yan naman ay na-realize ko later on na parang hindi ako katulad ng iba kong classmates na ayaw ng patient interaction. Ako gusto ko siya. As much as tinuturoan tayo na kailangan concise, kailangan within this number of minutes, tapos ka na sa ganitong part, kapag merong luxury of time, gusto kong chinichika yung patient. Yun yung natutunan ko kasi parang it also builds rapport na hindi ka lang kumukuha ng history kasi kailangan mo sa work. Pinapakita mo rin kasi na interested ka talaga sa buhay niya, you care about that patient. Alam mo yung panag-announce tayo parang, kamusta na si ganyan, yung kasama mo dati dito, yung mga ganong chika-chika. Masaya siya kasi nagiging parte ka ng buhay ng isang tao kahit sa saglit na sandali lang. Wow. Di ba? Hindi, tsaka,
mas naalala ko sila minsan doon sa mga apparently trivial things like mga ganito nilang kwento, mga ganito nilang chika about their lives outside the hospital. In true demystifying fashion, it really humanizes the person you're talking to. Kasi pag nandun ka, ang daling i-box yung mga tao into patients, into someone in the clinic queue. Pero tao sila, and these stories help to remind you of that, na these are people who have their own lives, na nagkataon lang, kailangan nila ng magpakonsulta sa doktor or magpa-admit sa ospital. And it's nice to be reminded of that because at its core, we're a profession that deals so much with humans, the physical pain of humans, the stories of humans. And wala lang, lagi akong na-overwhelm with gratitude at the privilege that entails, na yung ganitong trabaho put so much trust and gives us so much privilege to be part of these stories and to help in a way. Pero yun yung I think kung tatanungin ako what made me stay in med, that really helps drive. Again, hindi naman yun yung only profession that allows us to do this, but the fact that it's included, parang enough yun to make me enjoy what I do. Yung Okay, sa akin ikaw. naman, yung second reason natin ay medyo mababaw. Hindi siya mababaw, Hmm. pero pros and cons, yung delayed Oh. adulting. Gusto ko Oo siya nga. in a Oo, way oo, oo. na hindi ko muna kailangan, pag pumasok ako ng med, hindi ko muna kailangang isipin kung anong trabaho yung papasukin ko, Mm. paano paano magbayad ng tax, Mm, paano mm, mm. magbangko, paano ko hanap ng sarili kong, I mean, sorry, it comes from a position of privilege na hindi ko isipin Mm, ano kakainin ko bukas or parang paano mm. ko ikita, saan ako titira for the next X years, Mm, yung mga ganon. Hindi ko muna mm, kailangang problemahin yung politika ng trabaho. mm, mm. So in that way, gusto ko siya kasi it gives me time or buys me time para mag-isip ng gusto kong gawin sa buhay. Hindi ko Yes. sinasabing pag bored ka ay mag-med ka kasi isa siyang malaking Mm, commitment. Pero yun yung mm. nabibigay niyang leeway na at least for the next 5 years, ito yung gagawin ko, structured. Hindi ko muna kailangan mag-isip ng ibang bagay. Yeah. Tsaka feeling ko it helps to extend the studenthood of it, na Hmm. parang alam mo yung medyo familiar tayo sa student life because all our lives we've been students. So the fact na may pa-extend nung plan, parang ganun yung lalabas. But again, sabi mo nga, it comes from a position of privilege because mahal siya, mahal yung med school. So to extend tuition paying years instead of ikaw yung kumikita, that takes some amount of money talaga. Yan. Pero I do agree kasi parang nung ano din, isa sa mga nagpo-push sa akin, hindi ko rin kasi alam ang gagawin ko kung hindi ako mag-proceed sa med agad at that time. So, ako, sige mag-med tayo para kasi gusto ko naman siya, tapos gusto ko ding mag-estudyante. And alam mo, Besh, isa sa mga nami-miss kong perks talaga is student discount sa lahat. As in, parang discount sa pamasahe, discount sa museum. Sobrang gatas na gatas ko yan dati. Lahat Totoo. ay ina-assert So, ko yung pagiging estudyante ko noon. enjoy ko siya dito na parang, do you have a student discount? Yeah! Lahat na lang, kahit parang sa fast food na parang, babe, ang layo na namin sa university mo. Wala Ano nang yung ano? discount dito. Anong student discount? Magkano student discount dyan? Like mga 10%. Halimbawa, Ay, pag malapit ka, tapos parang yung isang fast food dito, may libre kang fries pag student ka. Ay, ang saya! Pero kailangan bibili ka ha. Hindi yung pampipresent mo, tapos parang Oo, pahinging oo. fries. Pero Mga masaya na ganon. yun, ha? Tapos yung Oo mga nga. free museum passes pag student ka. Yan! Yan! Tsaka parang pag ganito ka, iba yung rate mo kapag student. Mm, Kumpara sa mm, general adults. Kung di man free, mas mababa yung rates, mga ganyan. mm. Tapos parang meron Namiss ko ditong yun. website, yung Harvard, na nandun lahat ng perks of being a student na sa mga passes, sa mga Yeah. plays, merong mga discount. So wala, ang saya. Kasi maging ng student Saya. discount. Totoo. Tsaka, alam mo, ito walang kahit anong ebas. Ay, gusto ko talaga yung student life. Gusto ko yung papasok sa school. Gusto ko yung may dalang backpack. Gusto ko yung may notebook na bago, may pen. Tapos gusto ko yung, alam mo, nakakatawa siya. Pero gusto ko yung nagtataas ng kamay. Tapos gusto ko yung nag-raise ng hands. Gusto ko yung mag-recite. Di ko alam bakit.
thankful ako na feeling ko kaya naman ako ganon kasi I was blessed to have a good elementary and high school experience. Hindi yun ganon for everyone. Pero yun, gusto ko kasi yung environment ng school. And parang I like taking classes just for the vibe. Parang minsan hindi nga... For the clout? Hindi nga... Oo, hindi naman clout, for the vibe. As in parang gusto ko yung okay, orientation, tapos ito yung mga I go for need mo na mag-grad school at some point. naman parang ayan, sige, ganyan yung vibe nun. Talaga. Yun nga yung gusto ko. Tapos yung may table yun talaga. Parang kala mo naman walang ganun. Kasi, although, isa rin siguro, well, medyo con-ish siya. Pero pag mga higher grades in med school, hindi siya masyadong classroom environment kasi. Tama naman na duties na siya, more of clinic work, and even residency training and fellowship. Hindi na siya classroom environment talaga. Although may learning. Pero parang, isa sa nami-miss ko about the student talaga ay yung classroom vibe talaga. Ayan. Tsaka yung schedule, yun yung hindi ko nilook forward pag uwi, ay yung schedule kasi mas may pahinga yung schedule ko dito, mas merong time ka mag-isip, mas healthy for me yung schedule ko dito. Na yun yung hindi ko masyadong nilook forward. Pero ayun. Ang late mo nga matulog dyan? Hindi naman, sakto lang, I think. Pero in general, in general yung schedule talaga. So, maganda ang student life schedule kumpara sa work schedule in general for me. Well, ano naman talaga, work life also comes with the responsibilities of work life. True. Kaya, Hi there, my name is Earl, and I'm the host of Philippine Campfire Stories. After this episode that you're listening to, baka naman gusto mong mag-check ng mga horror stories sa mga folklore and urban legends na nangyayari sa Pilipinas. Mga true horror stories shared in a manner na hindi ka naman matatakot pero ma-entertain ka. Go ahead and check out Philippine Campfire Stories, and we have over 200 episodes just waiting for you. See you there! Ay, ako na ba? Ako, sige. Ako, gusto ko yung medicine given that yung work natin, I feel na parang it's obviously useful. Yun siguro. Parang, alam mo yung in many ways and in many situations, I'm helpful that I'm thankful that I can be helpful. Hindi necessarily sa patients, pero kahit sa family. Kasi kunwari, may magtatanong, ano ba to, ganyan. Kaya kong sagutin, and I'm grateful that the training I received, the job I have, allows me at least to know kahit papaano, kahit hindi ko talaga alam. Kaya, pediatric stuff, di ko naman na yun alam. Pero, kumbaga, I know who to ask, I know where to search, ganyan, parang, and kung hindi ko talaga alam, I know who to refer to. I realize that at some point, everyone will have a health concern. And, it's nice. It also has its, its cons. Kasi ayaw mo rin naman na, parang gamit na gamit ka, kumbaga. But, on days that you feel like wala kang use as a person, parang pero sige. Pero parang in this job, at some point, alam mo, useful siya. Kahit pa, not necessarily in the job itself, pero among friends, among, diba? Sa aeroplano, pag naghanap ng doktor yun talaga na MD. Oo, pero stressful siya. Pero alam mo yung, oo nga, parang may silbi naman yung pinag-aralan ko kasi kapag life or death na, ako nang hanapin. Yes, tsaka parang yung simple questions lang. It doesn't even need to be like ako yung nagreseta or what. Pero parang yung may tatanungin sa akin na alam ko yung sagot. Empowering siya for all the imposter syndrome that kahit simple lang naman, no? kahit ano yung normal na temp or ano yung normal na BMI. Parang kahit mga ganong bagay lang, the fact lang na, okay, alam ko to, at kailangan niya yung question, kasi more often than not, nagtatanong sila kasi may kailangan sila or may gagawin sila sa impormasyong yun. At parang helpful, parang it brings me joy to be of some use to the world. And I guess na-realize ko to nung pandemic, nung residents tayo, na for most, or actually, a lot of jobs had to be put on hold. Pero tayo kailangan nating pumasok. Oo nga, no? Sobrang naging thankful ako doon. Pero con din siya kasi parang
ikaw din, takot ka rin naman na ma-infect, ganyan, and you wish you could stay at home talaga. Pero, para at the same time din, I felt grateful also na sa May isang trabaho trabaho tayo. ako. Di ba? Na pwede ako pumasok, magkakasweldo pa rin ako na Kasi kung isipin mo, halos lahat naman at risk, ganyan. Pero sila at risk, tas wala silang magawa sa work. Parang frozen yung financial nila, earnings. Pero tayo, oo nga, totoo na mga at risk. Pero at least may sweldo ako. Diba? Tsaka at least at that time especially na parang everything was unsure, everything was uncertain. Kahit naman tayo di natin alam pa how to handle COVID. But we were part of we were in a community that was looking for those answers. So, if anything, sa kanya tayo pwede magtanong, pwede rin tayong makabigay ng input on that kasi ganito yung ginagawa sa atin, ganito yung ginagawa, ganun. So, yung mga ganong knowledge na, lalo na in situations na very hindi naman emergency, pero parang kailangan talaga ng health information, kailangan ng ganitong mga health services, it just feels good to be useful. Pero, again, syempre lahat ng bagay may con, naabuso din yun. And it comes sometimes, naging siya, hate na naman siya. Pero parang may bad side din siya na lagi kang nagtatrabaho, lagi kang gamit ng gamit. But, on the flip side din, pag iniisip ko, I really do like being useful din naman. At least may katuturan yung ginagawa ko. Not to say na yung ibang trabaho wala. Parang pero, nasa core naman yun ng human desire. Or parang sa human nature na gusto mo na meron kang silbi in any way. Di ba? True. So yun, I'm just thankful for this job na at some point, yun yung, hindi ko, ang pangit ng word na useful, pero yun yung pinaka-angkop na naiisip kong to describe. Ano ba, may isip ka bang word to implement that? Ano ba? Useful, essential. Wow. Essential naman, pero parang para lang ma-encompass lahat ng situation na naisip ko. Useful yung pinaka-encompassing. Okay Ikaw na yun. naman. Useful. Yung last ko, related sa mga sinabi natin, ito ay, for me, gusto ko yung med kasi you're at a position na pinagkakatiwalaan ka ng ibang tao at their most vulnerable state. Yeah, I have to agree. Yeah, hindi ko siya gusto kasi gusto ko nung power, gusto ko nung feeling na ay may kailangan siya sa akin. Hindi, mas ang feeling ko ay salamat na pinagkakatiwala mo yung buhay mo sa akin. Na kahit nung residente ako na parang sa totoo lang minsan hindi rin ako sigurado, pero iba yung tiwala na binibigay sa ng hindi mo kakilala para tulungan sila medically. Iba yun. Parang iba yung impact nun sa akin in a way na kailangan kong mag-step up. Kailangan mas galingan ko. It gives a sense of responsibility. To a certain point, dapat hindi siya maging overwhelming. Dapat saktong optimal lang siya for you to feel, which is connected, na maging useful sa ginagawa mo, na mas galingan mo siya. Kasi wala akong ibang, meron naman. Pero konti lang yung ibang trabaho na lumalapit sa yung isang tao kasi walang-wala siya. Unless magpapautang ka. Sure. Iba pala. Diba? Siguro abogado, legal concerns. Pero alam mo yung mga ibang work, hindi naman, lumalapit sila, for example, sa teacher kasi gusto nilang maturuan yung anak nila or saan pa ba. Basta mga ibang work, meron naman ganong component. Pero yung very crucial moment, ibang privilege yun for doctors. To add to that, hindi pa to yung chemico, pero parang aside from the power of knowledge and skill na nabibigay ng training natin, parang yung na-realize ko talaga, lalo na kapag nagkaroon ka ng kamag-anak na may sakit, yung access talaga, parang the fact lang na you have a better grasp of the health system para lang matulungan mo kamag-anak mo mag-navigate. Power siya in a way na sadly, hindi kasi readily accessible sa lahat ng tao yung health. Tapos, even without all the medical stuff, the fact lang na medyo mas familiar ka kung paano, saan pupunta, saan dadalhin yung ganitong pasyente, anong gagawin sa ganito. Ano yun parang privilege siya na magagamit din natin for people we love and for patients we see. Yeah. Pero yun, aminin na natin na meron talagang ibang power ang pagiging doktor sa Pilipinas. Iba talaga yung tingin. So, kailangan lang ma-recognize yun, pagiging self-aware
tayo at hindi sana maabuso. Pero yung isa talagang perk yun. Kung perk lang ang pag-uusapan, kasama talaga yun. Yeah. And parang, ako na rin, papa-admit ka sa ospital, tapos alam na doktor ka doon. Alam mo, malaking bagay yun. Kasi hindi madali yun eh. Yung loops around the health system. Hindi, pag alam na doktor ka, lalo kung affiliated ka doon, may access ka na kaagad. Balik lang ako doon sa trust. Naalala ko lang yung mga eksena sa pelikula na parang, Dok, pinagkakatiwala na namin sa yung ganyan-ganyan. Narinig ko na siya in real life. Tapos iba yung pakiramdam niya kasi parang sa loob-loob ko, bakit? hindi ko rin naman alam yung lahat. Pero ang kaya kong sabihin ay gagawin ko lahat. Yun yung kaya kong sabihin. Parang gagawin po natin yung lahat. Kasi totoo naman gagawin ko yung lahat. Pero hindi ko gagaranti yung outcome. Kasi hindi naman ako Diyos. Yung mga ganon. Parang, I guess yon, parang check-in with ourselves din. Although we do have that power is not limitless. And yung power na yun ay prone to abuse. And yung power na yun ay hindi infinite. Pwede siyang, kaya nga ang daming time na feeling natin, wala naman tayong magawa din talaga. Like lately, very timely lang. Parang kagabi lang yun na may nag-message na kamag-anak nung isa kong naging pasyente na very prominent siya. Tapos parang Facebook friend kami kasi prominent siya sa isang field na, so basically an older colleague na nagkataon yung kamag-anak niya ay naging pasyente ko sa ICU natin dati. Tapos nag-message siya na parang siguro na-recognize niya yung last name ko or what. So yun, tapos parang nag-thank you lang siya na yung family daw ng ganyan niya ay very thankful. I mean, kahit malayo, ang tagal na nun third year pa tayo na resident, naalala pa niya. So for me, one of the things that makes medicine worth it. Ganda. Sige, i-connect ko dyan yung next ko. Yung last mo. Last ko na to. Promise. Okay. Yung last ko ay, I love that there are so many opportunities to do good. Na, para rin siya, if there's anything that would inspire you to use the power and the skill that you have, it's that there are so many ways that you can use that to do good. And ayun nga, of course, it starts with having that desire to do good in the first place. And sa field na to, ang daming paraan para gawin yon. Hindi lang maging doktor, kasi not everyone is built to be a clinician. Sabi mo nga, hindi lahat ng doktor ay gusto mamasyente, ganyan. But there are so many ways, like, you can do good by teaching. You can do good by adding to the current knowledge. You can do good by reaching out to communities. You can do good by creating community organizations, by organizing people. All those ay kaya mong gawin in this sphere of the profession. Kaya mong kasi all of these are things that we encounter in med school and beyond. Again, we always say here na hindi lang residency, subspecialty training, yung track after med school. And that's true because there are other ways that we can be involved and do good things. If you have that desire to feel that you're putting good out into the world, that you're doing good things, medicine is a good place to be reminded of that. I mean, parang something to keep you going, to make you feel na may saysay yung ginagawa mo. Na makikita mo siya sabi mo nga, through patients, through colleagues, parang hindi ka, well, hindi ko masabing limitless, pero parang hindi ka maubusan ng mga pwedeng gawin to do good. Parang whether or not you're compensated for that, that's a different question altogether. Pero alam mo kahit papaano na you're doing good for your patients, students, family. Maganda lang sa pakiramdam na alam mo yung mga question minsan na napapatanong ka na may mabuti ba akong ginagawa or mabuti ba akong tao or am I doing good? If you're ever faced with those questions, mas madaling hanapin yung mga sagot kapag doktor ka. Not to say na lahat ng doktor ay mabuti. True. Not to say, diba? hindi rin na parang all the things we do are good. May mga doktor na gumagawa ng
hindi magagandang bagay at may maraming paraan na abusuhin yung kaya nating gawin para gumawa ng masama. Super daming paraan. Like, kung abot nga siya sa murder, pwede. Pero, if you're a person who wants to do good, makakahanap ka ng paraan to do that in medicine. Yeah. Ang practical na perspective niyan ay maraming opportunities na mag-open sa'yo kapag doctor ka. So, hindi ka limited sabi mo nga, sa clinics, research, academe, public health, pharma, papuntang career na pala. Pero basically, yun yung practical side niya. Hindi ka mauubusan ng opportunities or ng work. And then, yung mas moral or philosophical ay you have more opportunities to do good. Kasi yun yung default na kapag doctor ka, most likely, yung default, yung natural tendency ay gumawa ng mabuti. Yun nga. Parang, kung gagawin mo lang yung, like, kung ano yung job description, mabuting trabaho. Oo. Diba? Kung like, wag na tayo lumayo. Kung ano yung, titingin ka ng pasyente, magbigay ka ng, mabuting bagay na yon. Marami ng layers kung ano pang pwedeng madagdag doon. Nga, no? Parang kung isipin mo, I mean, nagtatrabaho ko for a company, feeling ko pwedeng mapunta sa masama yung ginagawa ko down the line pag di maganda yung pagkaka-formulate or parang magagamit sa masama yung ganito. Halimbawa, nagtatrabaho ko sa isang tobacco company, parang makakasira siya ng buhay down the line. Pero pag naging doktor ako, parang never mali na gumamot ng tao kahit criminal pa siya. For me. Tama naman. Parang wala naman tayong pinipili in terms of sinong gagamutin. Maraming ways to color the profession in such a way na maabuso siya or magagamit siya sa masama. Pero yun nga, kung hindi mo iniisipin, kung yung gagawin mo lang talaga, mabuti yung ginagawa mo. True. So, sana lahat tayo ganun. Sana lahat ay, I mean, we're not saints. Nagiging nagkakasungay din tayo minsan. Kasi may mga iba doktor na parang nang loloko ng pasyente. May mga ganun eh. Nakakalungkot. Yeah. Or parang for their benefit siya na pag binigay na yung ganong gamot, may kickback sila, ganyan. So, let's be real, nangyayari talaga siya. Oo nga. So, sorry, hindi pala. I mean, biglang bumawi. Pero, hindi, I mean, that's because may mga ganong tao. Tsaka very intentional yun na parang pinag-iisipan talaga nilang gumawa ng masama. Clarification lang siya na may mga bagay ding masama na nangyayari. Para lang, hindi naman tayo naive na kaya nga maubuso talaga. And dun din sa practical aspect, hindi ibig sabihin na lagi kami trabaho ay yayaman ka kaagad. Kasi as we've mentioned in previous episodes din, hindi rin naman ibig sabihin na yung ROI mabilis, but makakahanap ka ng trabaho. May lang talaga, may component talaga na compensation is not always what it should be, tapos ang baba ng rates ng iba, tapos may mga trabaho na super mapapagod ka for this number na makukuha mo sa ibang trabaho. Ibang usapan siya altogether. But ang point ay makakahanap ka ng trabaho. At saka kahit outside pa siya dun sa mga binanggit namin na field, yung pag may MD ka, iba pa rin talaga yung advantage na kung maisipan mo ayaw mo ng medicine pala after all these years. Yeah. May pupuntahan ka. Siya, magagamit siya, kasi in essence, postgrad siya eh. So, magagamit mo siya in some way. After, tama diba? Postgraduate. In-overthink. Parang, Oo, pero sige. Ibang usapan na pala. Pero technically, hindi siya counted as Anyway. Hindi siya counted. Pero I mean, in terms of, nag-aral ka beyond college. Kasi for most jobs, supposedly nga sa K-12, college dapat degree. Oo nga, yung high school. Pwede nga dapat nga hindi na kailangan kaya nga nag-K-12 Pero parang, kahit tapos ka ng college, additional years pa of training yung med So, that dearth of experience and knowledge is supplanted by the long years of training already. Okay. Yun. May naisip pa ako pero sabi mo hanggang 5. Oo. So, I think ang isa sa mga main themes nito ay yes, very quality study. Medicine gives you a sense of purpose. Oo. Or hindi. A sense of being valuable. Mas yung purpose. Wow. Purpose ba? Kasi yung usefulness parang feeling mo pag nag-doctor ka, may halaga ka.
May value. Or- O pwede rin namang purpose. Sige, di dalawa. Mag-isip din ako. Wow. Competitive. O, sige. Parang, ako yung nagda-draw talaga sa akin ay yung potential for good. Oh. Yung, walang ebas yun na. So, parang kasing joke time lang ako dito eh. Pero parang, Oh, hindi Sino nagsasabing joke time ka? Wala ako. Parang kahit na we joke about it, we laugh about it, it invigorates me to be able to do what I do. Oh. Wow, daming sinabi. Dadal kasi ako I like jobs. Akala ko story yung sabihin mong for you. Pero agree to do good. Feeling ko nagagawa ko kasi through that. Pero nga para sige, papalitan ko story na. Okay, good ka naman. Yes. Oo. Yan. So sana may nahanap din kayo ditong something that makes you appreciate the job, or sa mga nagbabalak mag-med, medyo ma-encourage naman kayo kasi parang feeling ko masyado nang de-discourage yung mga tao sa mga episode natin. Sorry. Parang tipong kulang na lang sabihin natin, wag kayo dito. Keep away from med, ganun. Pero yun, sana may nahanap kayo na reason, and sa mga araw na minsan nakakalugmok na bakit ba ako nandito, what's the point of all of this, sana may mahanap or mabalikan kayo from the reasons we cited, or kung may mga di kami nabanggit, sana mapag-isipan nyo din, and at least maging conversation starter for you to ask yourself what you love about medicine, because the fact that we're staying, as with any relationship, the fact that we're staying means that there's still something to love. Bakit? Relationship bigla. Tapos sige. Closing ka na. Baka saan mapunta to? Sorry. Sana nagustuhan niyo yung episode. If you want to see more episodes, follow Kwentong Callroom Podcast on Spotify. We drop new episodes every Wednesday, 5 p.m. Pwede rin balikan ng mga past episodes here on Spotify. Feel free to comment and answer the episode polls. You can also follow us on social media for more chika and updates. We're Kwentong Callroom Podcast on Facebook, @Callroom Podcast on X, Instagram, and Threads. You can also join our Discord community, Callroom Tambayan, our official community server kung saan pwede kayo makichika with us at iba pang mga ka-callroom. Each week, meron din tayong episode question that we post on IG, X, and Discord. Makisagot sa question of the week every Friday, 12 p.m. to keep the conversation going. At sa mga gusto mag-submit ng questions, concerns, at chief complaints, open pa rin ang kwento mo sa callroom, a Google form where you can submit your questions to us. Kung mapili yung kwento mo, pwede namin yan sagutin in one of our future episodes. The link is pinned in our social media pages. And if you want to reach us via email, you can reach us at kwentongcallroom@gmail.com. Bumagal ka na, Besh, in fairness. Hindi, sinadya mo. That's very intentional. Ganyan. Yes. So, ayun, sana maging intentional din tayo sa pagpili ng pagdodoktor. Yes! Agree. Intentionality also means finding something to keep you going and to love about the field. With that, I'm Ella. And I'm JB. And this has been Kwentong Callroom. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.